Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 289 hanggang 75. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kahit na ang mga bagay sa unang palapag ay hindi ang pinakamahusay, naglalaman pa rin ito ng isa sa Watermoon 4 treasures. Ang fan-flying bandit ay hindi dumaan sa 100 flower sack na ito. Gayunpaman, wala sa tatlo ang gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Ang libingan ng Watermoon Pirate ay napuno ng panganib at hindi nila mapabayaan ang kanilang pagbabantay sa kritikal na sandaling ito. Ang maikling elder ay nag-inspection sa kristal na kabaong at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang naging solemn na habang nagsasalita. Ang mga mekanismo dito ay mas malalim at mapanganib. Ang mga mekanismo sa mga nakaraang silid ay maaaring ituring na laro ng bata kumpara sa mga mekanismo dito. Guro, maglaan ka ng oras. Bahagyang ngumiti ang kabataan sa bromage at tinitigan ang kristal na kabaong habang ikinakalat ang kanyang spiritual sense upang tulungan ang maikling elder. Bilang pinakatalentadong disipulo ng Watermoon Pirate, halatang natuto siya ng kaunti tungkol sa mga mekanismo. Unti-unting lumipas ang oras. Bilang isang mechanism master, ang mga kasanayan ng maikling elder ay lumampas sa pirata ng Watermoon at nagawang malutas ang higit sa 50% sa kalahati ng oras na kinuha para sa paggawa ng tsaa. Isang bitik na kasing laki ng palad ang lumitaw sa kristal na kabaong. Sa sandaling ito, ang tatlo ay nakakakuha na ng ilang mga bagay mula sa mga panlabas na gilid ng kabaong at labis na nasa sabik. Sa unang palapag pa lang ay may mga reward na higit pa sa mga normal na eksperto sa True Mystic rank. Bilang karagdagan sa 100 flower sack, ang halaga ng unang palapag ay may kukumpara sa isang normal na True Lord rank. Creek. Isang pinto ang biglang bumukas sa silid at dahan-daang lumabas ang isang malamig na kabataang may asul na buhok. Ang biglang tunog ay nagpatigil sa tatlo. Matapos mapagtanto na ang bagong dating ay isang kabataan lamang sa 7th sky, hindi nila maiwasang mapangiti. Ang ngiti ay naglalaman ng matinding bisyo sa loob nila. Hahaha. Ang kabataang ito ay mula sa nanalong East Side. Ang kabataang nasa bromage ay mapaglarong tumingin sa maikling elder at kay Francis. Ayon sa maikling matanda, mas maganda ang swerte ng taong nakapasok sa pasukan sa silangan. Ang silangan ay katumbas ng nanalo. Ang maikling elder ay tahimik at pagkatapos ay bumantong hininga na may kaunting simpatiya at awa habang nakatingin kay Francis. Bagamat ang pasukan ni Francis ay ang pinakamaswerteng, siya ay masyadong mahina. Hindi gagastusin ng fan-flying bandit ang anumang lakas para patayin ang kabataang ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay i-flick ang kanyang mga daliri. Pumasok si Francis sa silid at agad na natagpuan ang tatlo na nilulutas ang mga mekanismo. Ang kabataang may hawak na pamaypay ay nagbigay sa kanya ng matinding panganib, ngunit kalmado pa ring iniskan ni Francis ang kanyang paligid nang walang anumang senyales ng gulat. Ang silid ay may 4 na pinto na konektado dito. Ang mga pintong ito ay kumakatawan sa hilaga, silangan, timog, at kanluran. Ang silangang bahagi na kinaroroonan ni Francis ay may kaparehong tatak ng palad sa kanyang palad. Nangangahulugan ito na hanggat hinawakan ni Francis ang imprint, maaari siyang pumasok sa ikalawang palapag. Munting bluehead, naglakas loob ka bang sumugal upang makita kung makakatakas ka sa akin bago mo hawakan ang pinto? Binuksan ng binata sa bromage ang pamaypay sa kanyang kamay at ngumiti. Sa level niya, larong bata ang pumatay ng brat sa 7th sky. Sa ngayon, pinaglalaroan lang niya ang junior na ito. Nanatiling walang ekspresyon si Francis. Sa katunayan, nakaramdam siya ng matinding panganib mula sa kabataang nasa harapan niya kahit natiwala siyang may kakayahan siyang tumakas. Gayunpaman, hindi talaga gustong isuko ni Francis ang mga bagay ng kristal na kabaong, kaya hindi siya gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Creek. Ilang figure ang lumabas mula sa North Door. Ito ay ang Severed Blood Bald Eagle, ang Azure Robe Daoist, at 2 pang pirata. Ang mga taong ito ay marumi at nagkakagulo, ngunit ang malupit nilang aura, lalo na ang aura na nagmumula sa Severed Blood Bald Eagle ay nagpapataas ng atensyon ng kabataang nakasuot ng bromage. Nagkataon, ang sandaling ito ay ang punto kung saan ang mga hanay malapit sa kristal na kabaong ay umabot sa kritikal na sandali.
Dahil sa hitsura ng mga pirata, itinuon ng kabataang nakasuot ng bromage ang kanyang atensyon sa mga pirata at hindi pinansin si Francis na nasa maliit na 7th sky lamang. Ikaw. Ang fan-flying pirate. Hindi napigilan ng severed blood bald eagle na huminga ng malamig nang makitang hawak ng binata ang pamaypay. Pareho silang nasa true spirit realm, ngunit nalampasan siya ng katanyagan ng fan-flying pirate. Ang fan-flying pirate ay malamig na humagulgol. Bagamat hindi niya inilagay ang severed blood bald eagle sa kanyang mga mata, hindi niya ito minamaliit. Ang severed blood bald eagle at ang kumpanya ay maingat na nagsara sa kristal na kabaong. Ang fan na hawak ng fan-flying pirate ay nagsimulang tumibok ng ritmo habang ang lamig ay lumitaw sa kanyang mga mata. Ang kapaligiran ay naging mas tense, walang sino man sa kanila ang susuko sa mga gantimpala ng unang palapag ng ganoon kadali. Basag. Ilang figure ang lumabas mula sa south door. Ang pinuno ay si Master Benson na ang mukha ay itim at sobrang gulo. Sa likod niya ay si Barbara, ang pinuno ng pamilyang Benson, at isa pang eksperto sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ang isa pang partido na maaaring makaapekto sa mga nasa True Spirit Realm ay lumitaw. Bahagyang napabuntong hininga ang fan-flying pirate at isinara ang pamaypay sa kanyang mga kamay. Bagamat may tiwala siyang harapin ang dalawa, napakahirap na patayin silang dalawa. Sa puntong ito ng panahon, nagkaroon ng balanse ang tatlong partido at si Francis sa 7th sky ang hindi pinansin ng lahat. Emerson Master. Si Master Benson at Barbara ay parehong tumingin sa maikling elder na may pagtataka. Ang maikling elder na si Emerson Master ay nilulutas ang mga mekanismo ngayon at isang mapait na ngiti ang lumitaw, Master Benson, Barbara. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot sa amin na tumayo sa parehong panig. Naintindihan ni Francis nang marinig niya ito. Nabanggit ni Master Benson na natuto si Barbara mula sa isang mechanism master bagamat isa lamang siyang in-name na disipulo. At ngayon, nagpakita sa harap nila ang guro ni Barbara. No wonder napadaan silang tatlo sa mga mekanismo ng napakabilis. Nagkaroon sila ng mechanisms master. Isang liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Francis. Madaling mahulaan ng isang tao na si Emerson Master ay na-blackmail para dumating at lutisin ang mga mekanismo. Lahat, bakit hindi tayo magpasya kung paano hatiin ang kaban sa loob ng kristal na kabaong sa pagitan ng ating tatlong partido? Nagawa ng kabataang nasa bromage ang isang mainit na ngiti. Ang mungkahi na ito ay naging sanhi ng parehong Master Benson at ang maikling elder upang magpakawala ng hininga. Ang fan-flying pirate ay ang pinakatalentadong disipulo ng Water Moon Bandit at nagkaroon ng hindi mabilang na mga trick na nagpahirap sa kanya na harapin. Kahit na ang dalawa ay nagsama-sama ay maaari lamang nilang tunguhin ang isang draw sa pinakamahusay. Pagkatapos ng ilang talakayan, ang panig ng fan-flying pirates ay makakakuha ng 50% ng mga gantimpala dahil sila ang pinakamaraming nagtrabaho. Ang natitirang 50% ay hahatiin sa pagitan ng Severed Blood Pirates at ng Transverse Water Stronghold. Dahil hindi nagkasundo si Master Benson at ang Severed Blood Bald Eagle, ibig sabihin ay pumayag sila. Para kay Francis, ang ika-4 na grupo, halatang hindi siya pinansin ng tatlong partido. Hihihi, kapag nakuha ko ang 100 flower sack, ang pagpatay sa inyong lahat ay magiging kasing dali ng pag-flip ng palad. Malamig na tumawa sa kanyang puso ang kabataang nakasuot ng bromage. Nakangiti rin ang katabi niyang dilag habang nakikipagpalitan ng tingin sa kabataang nakasuot ng bromage. Hanggat nakuha nila ang 100 flower sack, makakapaglabas sila ng malakas na lason sa loob nito na madaling pumatay sa mga normal na cultivator sa true human rank. Ang 100 flower sack ay hindi namumukod tangi dahil ito ay isang sako lamang at ang mga materyales nito ay hindi kasing halaga ng mga sandata na may gradong espiritual. Kung hindi alam ng isa ang mga gamit ng 100 flower sack, mas mabuting magkaroon ng peak mortal grade item sa halip. Sa makatuwid, kahit ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay dumaan sa 100 flower sack. Ang Water Moon Bandit ay mula sa 100 taon na ang nakakaraan at kasama ang maraming bagay na ito pati na rin ang katotohanan na ang mga taong ito ay hindi pa nakakita ng daang bulaklak na sako ni Master, malamang na hindi nila maiintindihan ang halaga nito. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi naging maayos gaya ng iniisip ng kabataan.
Bahagyang nagbago ang mga mata ng Azure Robe the Wisp habang sinulyapan niya ang 100 flower sack. Boss Severed Blood, ang maraming kulay na sako na iyon ay malamang na ang 100 flower sack isa sa Watermoon for treasures. Ang Azure Robe the Wisp ay nagpadala ng mensahe ng palihim. Ang puso ng Severed Blood Bald Eagle ay gumalaw nang marinig niya ito at naiintindihan ang intensyon ng Fan-Flying Pirate. Sabay sa kabila, bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Master Benson nang makita niya ang 100 flower sack ngunit hindi siya umimik. Ang Fan-Flying Pirate ay malinaw na minamaliit ang dalawang panig. Ang Azure Robe the Wisp ay isang grave robber master habang si Master Benson ay nanirahan sa Transverse Water Stronghold sa mahabang panahon at alam ang mga bagay na hindi alam ng iba. Sa mga taong naruroon tanging si Francis ang hindi nakakaalam ng halaga ng 100 flower sack. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos sa halip ay nakalock sa ilan sa iba pang mga item. Zizi, mayroong kahit isang 100 flower saint liquid. Ang likidong ito ay isa sa mga lihim na likha ng 100 flower wicked chapter at tumutulong sa isa na gawing chi ng true spirit ang true force. Sabi ng kabataang nakasuot ng bromage at sadyang itinoon ang atensyon ng iba sa isang asul na bote. Bahagyang naantig ang puso ni Francis nang marinig niya ito. Ang 100 flower saint liquid ay tila isang upgraded na bersyon ng shedding spiritual peel. Crack! Nahulog ang kabaong sa lupa at nagpakibot sa puso ng lahat. Bumukas ang kabaong, at pagkabukas nito, mabilis na lumabas si Emerson Master sa bilog. Halos sabay-sabay, tatlong aura ng True Spirit Realm ang lumundag sa hangin habang umaakyat sila patungo sa kabaong. Boom! Nagpalitan ng suntok ang tatlong eksperto sa True Spirit Realm at pinalipad ang kristal na kabaong na nagtapon ng laman nito kung saan-saan. Bakit ang tatlo ay hindi nakikipaglaban para sa mga item ng spiritual grade at sa halip ay pumunta para sa isang maraming kulay na sako? Hindi maintindihan ni Francis. Kayong lahat, magsisigawan. Ang kabataang may suot na bromage ay nagflap ng pamaypay sa kanyang kamay at nagpadala ng mga larawan ng mga petal sa lahat ng dako. Nag-aaway silang tatlo para lang sa sakong maraming kulay na iyon. Karamihan sa mga natitirang tao ay nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm at ginawa ang kanilang makakaya upang harangan ang natitirang enerhiya pati na rin kunin ang mga natapong bagay. Magnakaw. Nagliwanag ang mga mata ni Francis habang ang kanyang Yin Shadow Cloak ay kumikislap at naging isang arko ng kidlat na sumiklab sa kaguluhan. Dahil sa kanyang Yin Shadow Cloak at Lightning Inheritance, ang bilis ni Francis ay hindi mas mabagal kaysa sa normal na kalahating hakbang na True Spirit Realms. Sa ilang paghinga lang ay nakakuha na siya ng ilang peak-tier mortal grade weapons na lahat ay maihahambing sa luohawbaw at ilang iba pang mga bihirang materyales. Meow meow. Ang munting boss ang magnanakaw ay nasa kaguluhan din na masayang kumukuha ng mga gamit. Daan-daang flower saint liquid. Bulalas ng Azure Robe the Wisp habang nakikipaglaban sa bulaklak na nakadamit na kagandahan para sa asul na bote. Ang dalawang ito ay parehong nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm at kung makukuha nila ang lihim na paglikha na ito mula sa 100 Flower Wicked Chapter, mayroon silang 70% na pagkakataon na maabot ang True Spirit Realm. Ang daang Flower Saint Liquid na ito ay makakatulong sa akin na maabot ang kalahating hakbang na True Spirit Realm, o kahit True Spirit Realm. Nagliwanag ang mga mata ni Francis habang sumusugod siya patungo sa asul na bote. Ang bilis niya ay mas mabilis pa kaysa sa mga dawis na nakasuot ng Azure at ang ganda. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay agad na ipinakita. Bastard, bitawan mo. Ang Azure Robe the Wisp ay galit na galit gaya ng kulog at napapanood lamang ni Francis ang pagkuha ng 100 Flower Saint Liquid. Ang kagandahan sa damit na bulaklak ay napuno din ng lamig habang pinapaikot niya ang kanyang Chi of True Spirit Realm at inatake si Francis. 270. Ang 100 Flower Saint Liquid ay hindi itinuturing na mahalaga para sa tatlo sa True Spirit Realm. Gayunpaman, para sa kagandahang nakadamit ng bulaklak, ang Azure Robe the Wisp at ang nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm, ito ay mas mahalaga kaysa sa isang spiritual grade na sandata. Ang chi ng True Spirit ng Beauty ay umabot na sa 70% at ang kanyang cultivation ay napakalapit sa True Spirit Realm. Kung makukuha niya ang 100 Flower Saint Liquid, halos garantisado siyang maabot ang True Spirit Realm.
Ang cultivation ng Azure Robe the Wist ay hindi malayo sa kanya at ang kanyang desperasyon para sa 100 Flower Saint Liquid ay hindi mas mababa kaysa sa 100 Flower Sack. Ang dalawa ay walang pagkakataon na makuha ang 100 Flower Sack. Ito ay isang item na tanging ang tatlo lamang sa True Spirit Realm ang makakalaban lamang. Sa puntong ito ng panahon, hindi mailarawan ang galit at galit sa kanilang mga puso habang pinapanood nila ang 100 Flower Saint Liquid na malapit ng maaga ng isang kabataan sa 7th Sky. Sure! Nahuli ni Francis ang 100 Flower Saint Liquid at inilagay ito sa kanyang interspatial bracelet. Munting bastard, kung ibibigay mo ang 100 Flower Saint Liquid, mapapatawad kita at hindi kita papatayin. Mababang kapatid, ibigay ang daang bulaklak na Saint Liquid kay ate, at hihilingin ko sa aking senior martial brother na bigyan ka ng pagkakataon sa buhay. Ang kagandahan at Azure Robe the Wist ay sumugod kay Francis sa kaguluhan. Hiu! Si Francis ay parang kidlat na matagumpay na nakaiwas sa kanilang galit na pag-atake. Hindi lang niya nagawang iwasan ang mga ito, hindi rin niya nakalimutang pumili ng mga gamit sa daan. Ang mga espiritual na table tasks, mga materyales sa paggawa, mga armas, at iba pang mga item. Bawat item ay kinuha ni Francis. Ang maliit na paws ang magnanakaw sa gilid ay sobrang brutal din dahil sunod-sunod itong nagnakaw ng mga gamit, hindi mas mabagal kaysa sa amo nito. Sa kabilang banda, ang ulo ng pamilyang Benson ay nakamasid na nakanganga ang bibig. Habang naglalaban ang tatlong dakilang True Spirit Realms, ang pusa at tao ay parang isda sa tubig at maaaring tumawag ng hangin at ulan kahit kailan nila gusto. Napakabilis ng bastos na to. Ang balabal na yon. Pwede bang inheritance item? Ang kasakiman ay sumilay sa Azure Robe the Wist na mga mata. Naiintindihan niya ang mga pambihirang batas ng lightning at napakahusay sa bilis. Naramdaman din ng flower-dressed beauty na nakakapagod itong humabol. Sa kaguluhan, maayos na kumilos si Francis at madaling natunaw ang shockwaves mula sa mga sagupaan ng tatlong True Spirit Realms. Ang ganitong lakas ay hindi mas mahina kaysa sa normal na kalahating hakbang ng mga eksperto sa True Spirit Realm. Sa totoo lang, ayaw ni Francis na labanan sila. Ito ay hindi lamang dahil ang kanilang mga lakas ay nalampasan ng alinman sa Darkwing Foreshadows. Kung mapatay o masugitan ni Francis ang isa sa kanila, masisira nito ang balanse sa field at mapataas ang atensyon ng mga nasa True Spirit Realm. Higit pa rito, sa panahong ito, mas madaling magnakaw ng mga bagay. Ang oras ay literal na ginto at pera. Mystic Snake Blood Whip. Ang letigo na ito ay isa sa mga sikat na sandata mula sa Scarlet Moon Religion. Isang matinding away na naman ang lumitaw. Ang Severed Blood Pirates at pamilyang Benson ay magkasamang lumaban. Ang madilim na pilak na spiritual grade na Mystic Snake Blood Whip ay umikot sa hangin at tila naglalaman ng uhaw sa dugo sa loob nito. Sa lahat ng mga item, mayroong 5 hanggang 6 sa spiritual na grado, ngunit ang halaga ng item na ito ay malinaw na pinakamahalaga. Si Francis ay nag-scan sa buong letigo gamit ang kanyang God's Spiritual Eye at nakaramdam ng bahagyang kakaiba dahil ang aura ng Mystic Snake Blood Whip ay nasa mababang antas lamang ng spiritual na grado, at hindi mas mahusay kaysa sa iba pang mga armas. Gayunpaman, sa sandata na ito naramdaman niya ang aura mula dito ay katulad ng espada na nakuha niya mula sa Blood Corpse Protector. Gayunpaman ang huli ay pagod na. Kung kukunin ko ang mga pagkakataong ito, kailangan kong kumuha ng magandang sandata para sa akin kapag naabot ko ang True Spirit Realm. Ang mga sandata tulad ng mga letigo ay angkop para sa Lightning Inheritance at malapit na labanan. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang siya ay nagdesisyon. Dati. Kapag ang cultivation ni Francis ay mababa, ang mga espiritual na sandata ay walang silbi sa kanya. Gayunpaman, ang kalahating hakbang na True Spirit Realm ay hindi na malayo sa kanya at kayang gumamit ng isang spiritual grade weapon. Sa sandaling ito, ilang cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay nakikipaglaban para sa Mystic Snake Blood Whip. Sa kasalukuyang mga item na magagamit, ang halaga ng Mystic Snake Blood Whip ay mas mababa lamang sa halaga ng 100 Flower Sacks. Ang Mystic Blood Snake Whip na ito ay maaaring i-upgrade sa pamamagitan ng pagsuso sa Blood Essence ng mga tao at maaaring maabot ang Middle Tier Spiritual Grade bago ito tuluyang maging malapit sa High Tier Spiritual Grade.
Ang mga mata ng Azure Robe the Wisp ay kumikinang habang siya ay naaakit ng letigo. Siya ay libingan na magnanakaw at bagong maraming kasaysayan tungkol sa mga bagay. Hindi alam ni Francis ang mga katangian ng Mystic Snake Blood Whip at maaari itong i-upgrade sa pamamagitan ng pagsuso ng asensya ng dugo. Nangangahulugan ito na ito ay kapareho ng mga item sa inheritance. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pinuno ng pamilyang Benson, ang kagandahang nakadamit ng bulaklak, ang Azure Robe the Wisp at ilang kalahating hakbang na mga dalubhasa sa True Spirit Realm ay nakatuon sa Mystic Snake Blood Whip. Maging ang tatlong eksperto sa True Spirit Realm ay nag-ambala nito. Ang Mystic Snake Blood Whip ay isang bagay na nagpapula sa mga mata ng mga nasa True Spirit Realm ngunit hindi sila maaaring sumuko sa 100 Flower Sack lalo na sa katotohanan kung ang 100 Flower Sack ay kinuha ng fan-flying na pirata, maaari niyang patayin ang lahat ng naruroon. Ang kapangyarihan ng 100 Flower Sack ay maaaring makaapekto sa buong sitwasyon at ito ang inaalala ng lahat. Sa makatuwid, kahit na gusto nila ang Mystic Snake Blood Whip, hindi sila maaaring sumuko sa 100 Flower Sack. Pagkatapos kong kunin ang Mystic Snake Blood Whip, tatakbo ako patungo sa ikalawang palapag. Nagpa siya si Francis. Kung maaari niyang kunin ang 100 Flower Saint Liquid at Mystic Snake Blood Whip, atras siya. Para sa 100 Flower Sack, hindi alam ni Francis ang mga gamit nito at hindi niya ito binigyang pansin. Siyempre, kung alam ni Francis na ang 100 Flower Sack ay maaaring makaapekto sa buong sitwasyon, marahil ay hindi niya ito papansinin. Magnakaw. Nakipagpalitan ng mga tingin si Francis sa maliit na paws ang magnanakaw at sumabay habang umaakyat sila patungo sa direksyon ng Mystic Snake Blood Whip. May kabuuang 4 hanggang 5 eksperto sa kalahating hakbang na True Spirit Realm malapit sa letigo. Ang pinakamalakas sa grupo ay ang Azure Robe the Wisp at kagandahan, na sinundan ng head ng Benson family, pagkatapos ay 2 pang kalahating step na True Spirit Realm expert. Nandito na naman ang brat na ito. Ang puot ay sumilay sa mga mata ng Azure Robe the Wisp at ang kagandahang nakadamit ng bulaklak ay natagpuan din si Francis. Nagpa siya ang 2 na humanap ng pagkakataon para patayin si Francis habang sila ay naglalaban para sa letigo. Ang halaga ng Yin Shadow Cloak at 100 Flower Saint Liquid ay hindi mas mababa kaysa sa Mystic Snake Blood Whip. Gayunpaman, alam nila ang bilis at lakas ni Francis at sa makatuwid, hindi madaling umatake. Sa paglahok ni Francis, naging mainit ang labanan para sa Mystic Snake Blood Whip. Ang weaker 2 half-step True Spirit Realm experts ay hindi nakaharap dito at nagpas siyang umatras, iniwan ang Azure Robe the Wisp, ang kagandahan, ang pinuno ng pamilyang Benson, at si Francis. Ang lakas ng labanan ni Francis ay hindi dapat maliitin at kayang panindigan ang kanyang paninindigan laban sa iba pang 3 eksperto. Malalim na itinago ng batang ito ang kanyang mga kakayahan. Ang mga puso ng Azure Robe the Wisp, ang bulaklak na nakadamit na kagandahan, at ang pinuno ng pamilyang Benson ay tumalon. Napagtanto din ito ni Emerson Master at ng 3 eksperto sa True Spirit Realm. Ang bilis ni Francis ay lumampas sa iba at hawak ang kalamangan sa magulong labanan. Hiu! Pinalibutan ng kidlat si Francis habang ang kanyang bilis ay umabot na sa pinakamataas dahil kukunin na niya ang Mystic Snake Blood Whip. Huwag mo nang isipin iyon. Bastard, nililigawan mo si kamatayan. Ang Azure Robe the Wisp at kagandahan ay nagpakawala ng mga pag-atake kay Francis. Ang pinuno ng pamilya Benson ay malamig na tumawa at leptin sa gilid. Sa sandaling ito, hinarap ni Francis ang pinagsamang pag-atake ng 3 cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Kung kukuha siya ng Mystic Snake Blood Whip sa himpapawid, kailangan niyang gawin ang mga pag-atake ng 3 eksperto sa kalahating hakbang na True Spirit Realm na hindi hihigit sa isang pag-atake mula sa isang tao ng True Spirit Realm. Ipaubaya ko na sa iyo. Bumaba ang figure ni Francis. Meow meow. Isang maliit na kulay abong pusa na kasing laki ng palad ang lumitaw sa hangin at hinawakan ang letigo bago nawala. Ano? F*** na pusa. Ang 3 kalahating hakbang na True Spirit Realm ay natigilan at sa kanilang matinding galit, ay hindi tumigil sa kanilang pag-atake. Sa kabaligtaran, pinalaki pa nila ang kanilang kapangyarihan. Dad! Huwag po! Si Barbara na nasa sulok ay may maputlang mukha at puno ng ayaw.
Si Francis ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng takot habang hinarap niya ang mga pag-atake. Singsing ng kidlat. Huminga ng malalim si Francis at ibinuka ang kanyang mga braso habang lumilipad ang kanyang buhok kung saan-saan, na tila siya ay isang Diyos ng kidlat. Agad na nabuo ang sunod-sunod na arko ng kidlat at bumaril na parang alon sa bawat direksyon. Ang paligid ng Francis ay agad na nasunog na itim. Ang tatlong kalahating hakbang na mga eksperto sa True Spirit Realm ay nagsimulang manginig na parang nasisure sila matapos tamaan ng mga alon ng kidlat. Namamanhid, nanginginig, nakakabigla. Matapos ang buong tatlong paghinga. Ang nakakatakot na kapangyarihan mula sa Ring of Lightning ay natangay ng tatlo. Ang dawis na nakadamit ng Asher, ang kagandahang nakadamit ng bulaklak at ang pinuno ng pamilyang Benson ay may mga jelly legs, halos hindi na makatayo. Iyon lang. Hindi nag-aksaya ng oras si Francis habang siya ay umatras kasama ang maliit na pasang magnanakaw. Sa pagkakaroon ng 100 Flower Saint Liquid at Mystic Snake Blood Whip, nagpa siya si Francis na umalis. Ang target niya ay halatang pintuan sa silangan. Hanggat inilagay niya ang kanyang kamay sa pinto, makapasok siya sa pasukan sa ikalawang palapag. Senior Marshal Brother, huwag mo siyang patakbuhin. Itong asul na buhok na bastard. Ang kagandahan at asul na nakadamit na puot ng dawist ay umabot na sa kanilang limitasyon ngunit dahil sa natama ng Ring of Lightning, hindi sila makagalaw sa maikling panahon. Ang mga aksyon ni Francis sa wakas ay naging dahilan upang hindi nasiyahan ang tatlong True Spirit Realm. Ang Fan-Flying Pirate ay malamig na tumawa at inilipat ang labanan para sa 100 Flower Sack patungo sa direksyon ni Francis. Tahimik na nagpa siya ang tatlo na patayin si Francis. Habang ang 100 Flower Sack at ang tatlong eksperto sa True Spirit Realm ay lumalapit kay Francis, lumabo ang ekspresyon ng huli walang plano ang trio na ito na palayain siya. Fine, hayaan ko kayong subukan. Kinuha ni Francis ang luohaw bow at ang tatlong luohaw arrow ay agad na ikinabit ang kanilang mga sarili sa bow. Habang ipinapaikot ni Francis ang kanyang bloodline power, ang kanyang lightning inheritance ay dumampi sa ikalawang palapag. Beng so. Agad, tatlong luohaw arrow ang bumaril at lumikha ng isang bagyo ng kidlat at yelo. Ice Lightning Windstorm. Binitiwan ni Francis ang kanyang bowstring at nakita ang kanyang tatlong pinakamalakas na arrow na kumari pa patungo sa 100 Flower Sack. Boom! Bahagyang nanginig ang buong silid sa unang palapag. Ang 100 Flower Sack ay tinamaan ng tatlong arrow na ang kapangyarihan ay maihahalin tulad sa True Spirit Realm at ang nakakatakot na pinsala ay naging sanhi ng kahit na bahagyang pumutok ang 100 Flower Sack. Shoo! Umangat ang makamandag na usok mula sa 100 Flower Sack at hindi nagtagal ay nilamon ng itim na apoy. No! Napasigaw ang Fan-Flying Bandit habang halos mabaliw. Natarante rin ang Severed Blood Bald Eagle at Master Benson dahil hindi nila alam ang gagawin. 271. Ang tatlong araw na lumikha ng bagyo ng yelo at nyebe ay nagbigay daan kay Francis na gamitin ng husto ang kanyang bloodline power at lightning inheritance. Ang simbolo ng Ice Lotus sa luohaw bow ay tila kumikinang na hindi pa nagagawa noon. Nagsimulang manginig ang silid na kinaroroonan nila at nataranta ang puso ng lahat. Ang tatlong eksperto sa True Spirit Realm ay nagulat at nagalit. Ang target ni Francis ay ang 100 Flower Sack. Bagamat ito ay isang kakaibang bagay, ang mga materyales na kung saan ito ginawa ay hindi mas mahusay kaysa sa isang normal na sandata na may gradong espiritual. Sa pagharap sa tatlong pag-atake na umabot na sa antas ng True Spirit Realm, ang yelo at kidlat ay dumaloy sa mga bitek ng 100 Flower Sack. Shoo! Umakyat ang makamandag na usok mula sa daang flower sack at agad itong nilamon ng itim na apoy. Ikaw! Ang lakas ng loob mo! Itinuro ng Fan-Flying Bandit si Francis gamit ang nanginginig na mga daliri at isang napakapangit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Bahagyang kakaiba ang pakiramdam ni Francis, ang mga reaksyong ito ay masyadong pinalaki. Hindi ba isang sako lang? Krerak! Lumawak ang mga bitek sa 100 Flower Sack at naglabas ng maraming kulay na usok. Hindi maganda. Nagbago lahat ang ekspresyon ni Master Benson at ng Severed Blood Pirates habang mabilis silang umatras. Ang 100 Flower Sack ay naglalaman ng 100 uri ng lason, kung saan ang ilan ay maaaring agad na pumatay sa mga nasa True Spirit Realm.
Sa sandaling ito, ang tatlong True Spirit Realm Cultivator ay umatras lahat habang pinipigilan ang kanilang mga hininga at humiwalay habang ginagamit ang kanilang chi ng True Spirit upang isara ang hangin sa kanilang katawan. Nakaramdam si Francis ng critical na aura at mabilis na inilagay ang kanyang kamay sa pinto. Boom! Bumukas ang pinto at binalot ng berdeng ilaw si Francis. Blue-haired brat, ang lakas ng loob mong sirain ang 100 flower sack. Gagawin kong alabok ang iyong mga buto. Bahagyang pangit ang gwapong mukha ng fan-flying bandit, ito ay pagpapahayag ng matinding puot. Daang sako ng bulaklak. Ano ba yan? Si Francis ay suminok. Nararamdaman niya na gusto talaga ng fan-flying bandit na kagatin ang kanyang laman at sipsipin ang kanyang dugo. Ang laso na inilabas mula sa 100 flower sack ay isang bagay na kahit na ang tatlo sa True Spirit Realm ay kailangang umatras. Anong bagay iyon para maglabas ng nakakatakot na aura na kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay kinatatakutan? Si Francis ay hindi tulala at halos mahulaan niya ang paggamit ng 100 flower sack, ngunit hindi niya pinagsisihan ang kanyang mga ginawa. Ang gayong nakakatakot na bagay ay magiging isang bangungot kung ito ay dumapo sa mga kamay ng kanyang mga kaaway. Halatang galit ang fan-flying bandit. Kung nakuha niya ang 100 flower sack, maaari niyang patayin ang dalawa pa sa True Spirit Realm at kunin ang lahat ng Water Moon Treasury para sa kanyang sarili. Gayunpaman, walang makakaisip na isang brat sa 7th Sky ang sumire sa kanyang mga pangarap. Sa kabilang banda, si Master Benson at ang Severed Blood Bald Eagle ay bahagyang natuwa. Sa tatlo sa True Spirit Realm, ang fan-flying bandit ang pinakamalakas at pinakamabilis, kaya mas mataas ang tsansa niyang makuha ang 100 flower sack kaysa sa dalawa. Kung ang 100 flower sack ay nahulog sa kanyang mga kamay, maaaring wala silang kakayahang makatakas. Sa pakikialam ni Francis, ang balanse sa pagitan ng tatlo ay na-stabilize. Kung wala ang 100 flower sack, ang fan-flying bandit ay walang 100% na pagkakataon na talunin ang pinagsamang puwersa ng dalawa pang True Spirit Realm Cultivator. Senior Marshal Brother, dapat hilahin ang balat ng batang ito at dapat siyang pahirapan sa loob ng 100 araw kung saan hihingi siya ng kamatayan. Ang mga mata ng dilag na nakadamit ng bulaklak ay puno ng puot at ang Azure Robe the Whist ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatitig sa paalis na figure ni Francis. Kinuha ni Francis ang dalawa sa pinakamahalagang bagay noon, ang 100 Flower Saint Liquid at Mystic Snake Blood Whip. Sa lahat ng item bukod sa 100 Flower Sack, ang dalawang ito ang pinakamahalaga. Gayunpaman, winasak ni Francis ang 100 Flower Sack. Kahit na ngayon ang Azure Robe the Whist, Flower Dressed Beauty at Head of the Benson family ay may manhid na mga katawan at 12-dosenang mga scorch marks, ngunit lahat sila ay nag-iingat sa lakas ni Francis. Na-overpower ng huli ang tatlo sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at naglabas ng Storm of Ice and Lightning na ang kapangyarihan ay maihahambing sa True Spirit Realm. Sa kabuuan, ang tatlong puwersa bukod kina Emerson Master at Barbara, ay naglagay ng kanilang puot kay Francis. Huwag kang mag-alala, lalabas pa rin ang brat na iyon sa ikalawang palapag at kasama ang Mechanisms Master dito, ang bilis nating mag-solve ay mas mabilis kaysa sa kanya. Bahagyang kumalma ang ekspresyon ng fan-flying bandit, ngunit mas naging malamig ang kanyang mga mata. Susunod, hinati ng tatlong puwersa ang natitirang mga item sa pamamagitan ng kung gaano sila kalakas. Sa mga item, mayroong ilang mga item ng spiritual grade at mahalagang materyales. Gayunpaman, pagkatapos hatiin ang tumpok sa tatlo, ang halaga ng bawat panig ay hindi mas mataas kaysa kay Francis. Matapos hatiin ang mga gamit ay pumasok na ang tatlong puwersa sa kani-kanilang pinto. Ang fan-flying bandit at ang kumpanya ay nasa kanluran na pinto, sa tapat ng kay Francis. Si Master Benson at kasama ay nasa timog habang ang mga pirata ay nasa hilaga. Ayon sa pagsusuri ng Emerson Master, ang pinto ni Francis ang pinakamaganda habang ang South Door ang pinakamasama. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol dito dahil napagdesisyonan na ang pangalawang paglagay ni Francis ng kanyang kamay sa sign na bato. Paano kung mabuti? Tatalunan ko ang langit at papatayin ang lahat. Malaki ang ambisyon ng kabataan sa Brocade.
Ang dilag na nakadamit ng bulaklak ay tumango, sa Water Moon for Treasures, ang 100 flower sack ay nasa ika-4 na ranggo. Nariyan pa rin ang Moon God Peach Fan, 3-flower Treasured Lotus, at ang banal na martial art ng masamang landas na Mystic Flower Treasured Bible. Ang mga Spirit Realm Cultivators ay hindi magiging kakampi mo kung nakuha mo ang 3-flower Treasured Lotus, ang Senior Martial Brother ay makakalaban kahit na bumaba ang isang True Mystic rank. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Mystic Flower Treasured Bible. Kahit na kailangan nating isuko ang 3 pa, hindi natin iyon maaaring isuko. Desididong sabi ng Fan Flying Bandit. Noong nakuha ni Master ang Mystic Flower Treasured Bible, isang hakbang pa lang siya mula sa True Lord rank. Ang mahalaga ay naantig siya ni Empress Queen. Ang talento ko ay hindi mas mababa kaysa sa kanya at ako ay mas mapagpasyahan kaysa sa kanya. Kung makukuha ko ang Mystic Flower Treasured Bible, tiyak na magagawa kong maging pinakapanginoon ng dakilang bansa sa siyam na makapangyarihan. Huminga ng malalim ang kabataang nakasuot ng brocade at nag-alab sa kanyang mga mata ang ambisyon. Pumasok silang 3 sa daanan patungo sa ikalawang palapag. Mayroon ding 9 na silid sa daanan at kapag ang isa ay dumaan sa 9 na silid, sila ay makapasok sa ikalawang palapag. Ayon sa setup, ang mga reward mula sa ikalawang palapag ay magiging mas mahusay kaysa sa una. Ang bilis ng Hemerson Master ay tiyak na mas mabilis kaysa sa iba pang 3 at sa kalahati lamang ng oras na tumagal ng paggawa ng tsaa, ang Fan Flying Bandit at ang kumpanya ay pumasok sa ikalawang palapag. May kwarto din sa second floor, medyo katulad ng dati. Sa gitna ay isang kristal na kabaong kung saan ang mga gantimpala ay nad-oval. Water Moon God Peach Fan. Nakatitig sa matikas na pamaypay ang kabataang nakasuot ng brocade at bulaklak na nakadamit na kagandahan at nanginginig ang kanilang mga puso. Ang Water Moon God Peach Fan ay ang pinakamakapangyarihang offensive weapon ng Water Moon Pirate at ito ay itinuturing na isang inheritance type item. Ang fan na ito ay maaaring magpadala ng mga ilusyon sa pag-iisip at may 7 uri ng mga nakatagong arma sa loob. Maaari itong maging hugis ng payong at bumuo ng isang defensive barrier, kaya ito ay teknikal na parehong offensive at defensive. Tila, ang pinakamalakas na kapangyarihan nito ay maihahambing sa mataas na baitang spiritual na grado. Dapat malaman ng isang tao na sa Canopy Great Country, ang bilang ng mataas na antas ng sandata na spiritual ay mabibilang na grado. Ang mga kabataan sa mga mata ng brocade ay nag-aalab sa pag-asa. Kung ikukumpara sa 100 flower sack, mas maganda ang Water Moon God Peach Fan. Siyempre, ang mga array at mekanismo dito ay mas mahirap kaysa sa mga nasa unang palapag. Ang setup dito ay bahagyang katulad ng ilan sa mga maalamat na setup sa Heaven's Legacy Inheritance. Medyo solemn na ang ekspresyon ni Hemerson Master habang sinimulan niyang lutisin ang mga mekanismo. Mabilis na lumipas ang oras na kinuha ay mas mahaba kaysa sa unang palapag at ang mga kabataan sa brocade ay hindi maiwasang makaramdam ng apurahan. Kailangan nilang masira ang mga mekanismo bago dumating si Master Benson at ang mga pirata. Lumipas ang halos kalahating araw. Creak! Sa wakas, binuksan ni Hemerson Master ang kristal na kabaong. Water Moon God Peach Fan. Tumawa ang kabataan at ginamit ang kanyang Chi of True Spirit para kunin itong inheritance fan. Walang nakakaalam kung nagkataon lang ito o hindi, ngunit ang pinto ng timog at kanluran ay parehong bumukas sa sandaling ito. Hindi maganda. Naunang nakarating dito ang Fan Flying Bandit. Nagbago ang ekspresyon ni Master Benson at ng Severed Blood Bald Eagle. Ang dalawang partido ay hindi nag-alinlangan sa lahat at sisingilan upang kunin ang iba pang natitirang mga item. Ang mga kabataang nakasuot ng kapangyarihang panlaban ng brocade ay talagang tumaas at pinilit ang iba pang dalawang True Spirit Realms. Anong nangyayari? Ang Water Moon God Peach Fan ay hindi kasing lakas ng inaakala ko. Ang kagandahan ay pakiramdam tuliro. Ayon sa kanya, hanggat nakuha ng kanyang senior martial brother ang Water Moon God Peach Fan, dapat niyang seryosong saktan ng 2 pa sa maikling panahon o mapatay pa ang Fuck! Ang inheritance item na ito ay kailangang pinuhin para sa pagmamay-ari upang magamit ang tunay na lakas nito.
Sa ngayon, ang magagawa ko lang ay gamitin ang 50 hanggang 60% ng kapangyarihan nito. Kung mayroon lang akong kaunting oras. Ang kabataang nakasuot ng brocade ay ayaw. Ang mga inheritance item ay kailangang pinuhin upang magkaroon nito at nangangailangan ng ilang partikular na kondisyon gaya ng mga bloodline o isang kaukulang kasanayan. Ang pagiging disipulo ng Watermoon Pirate. Halatang may katumbas siyang kakayahan ngunit kailangan muna itong pinuhin upang magamit ang lahat ng kapangyarihan nito. Habang naglalaban ang tatlong partido, bumukas ang pinto mula sa silangan at si Francis ay tumuntong sa ikalawang palapag. Ang dahilan kung bakit siya huling ay malinaw na dahil hindi niya layunin ang bilis dahil kung siya ay masyadong mabilis, siya ay may mataas na pagkakataon na makilala ang Fan-Flying Bandit. Sa pag-scan sa mga item na higit sa kalahati ay kinuha, hindi napigilan ni Francis na mapabuntong hininga. Kung sisingilin siya ngayon, malamang natanga siya. Walang sino man sa mga grupo ang magpapaalis sa kanya. Kung magpapatuloy ang setup na ito, ang mga reward sa ikatlong palapag ay hindi rin magiging akin. Kumislap ang mga mata ni Francis. Dahil nag-iisa siya, ang bilis niyang makalampas sa mga mekanismo ay halatang mas mabagal kaysa sa isang mechanism master. Ngunit kung susuko si Francis ngayon, hindi siya papayag. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas at bilang, siya ay mas mababa pa rin kaysa sa iba. Kung ang ikalawang palapag ay ganoon na, kung gayon ang pagkakaiba sa ikatlong palapag ay magiging mas malaki. Umikot ang isip ni Francis habang nabuo ang isang plano. 272. Nang makuha ang Watermoon God Peach Fan, pinigilan ng Fan-Flying Bandit ang dalawa pang eksperto sa True Spirit Realm at karamihan sa mga item dito ay kinuha ng Fan-Flying Bandit at ng kumpanya. Ito ay batay sa katotohanan na ang Watermoon God Peach Fan ay hindi pa napino. Kung hindi, ang Fan-Flying Bandit ay malubhang nasugatan o napatay pa ang dalawa pa. Si Master Benzen at ang Severed Blood Bald Eagle ay hindi na makakatagal pa. Napaisip si Francis. Tumayo siya malapit sa pintuan ng silangan at hindi kumibo. Francis, halika at tumulong. Sigaw ni Master Benson nang makita niya si Francis. Blue-haired brat. Kung mamamatay tayo, hindi ka rin makakaalis. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ng Severed Blood Bald Eagle. Tiyak na si Francis ang pinakamalakas sa mga nasa ilalim ng True Spirit Realm at napigilan na niya ang tatlong kalahating hakbang na True Spirit Realm expert sa unang palapag. Kung tutulong si Francis, may kukumpara siya sa isa pang True Spirit Realm at kahit na hindi sila manalo, mababawasan nito ang pressure nila. Tumayo si Francis na parang kahoy na patpat na walang anumang senyales ng paggalaw. Hahaha. Blue-haired brat, hindi mahalaga kung tulungan mo sila o hindi. Papatayin pa rin kita. Bahagyang tumawa ang kabataang naka-brocade habang nakatingin kay Francis na may nanlalamig na mga mata na puno ng layuning pumatay. Kinamumuhian na niya si Francis dahil sa insidente sa unang palapag. Hindi dahil kay Francis, maaaring nakuha niya ang 100 flower sack na magbibigay daan sa kanya na patayin ang lahat. Ang Fan-Flying Bandit ay lubhang mapang-api. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Hindi mahalaga kung tumulong si Francis o hindi siya papayagan ng kalaban. Mula dito, makikita ng isang tao kung gaano tiwala ang Fan-Flying Bandit na mayroong Watermoon God Peach Fan upang sugpuin ang mga taong naroroon. Ang dalawang lalaking ito ay hindi na makakatagal at masasaktan ko sila ng husto. Pagkatapos nito, gugugol ako ng ilang oras sa pagpino ng pamaypay. Sa oras na iyon, ang pagpatay sa mga taong ito ay kasing dali ng pag-flip ng aking kamay. Ang kabataang nakasuot ng brocade ay nakakita ng tagumpay. Ang kanyang lakas ay umabot sa tuktok dito ano ang dapat ikatakot. Natuwa si Master Benson at ang Bald Eagle nang marinig ang mga salita ng Fan-Flying Bandit. Francis, hindi ka hahayaan ng Fan-Flying Bandit. Bilasan mo at tulungan mo kami. Si Master Benson at ang Bald Eagle ay nasa mahigpit na sitwasyon. Maging si Barbara na nasa sulok ay hindi napigil ang magmakaawa, Brother Zhao, tulungan mo kami. Kung mananalo ang bandidong ito, magdadala siya ng kasamaan sa mundo. Dapat mo siyang pigilan.
Bahagyang tumango si Francis at iwinagayway ang kanyang kamay. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay humawak ng isang maitim na pilak na ahas na letigo at humiga sa hangin. Si Francis ay nagbigay ng maunawang sulyap habang ang maliit na paws ang magnanakaw ay sumali sa magulong labanan kasama ang Mystic Snake Blood Whip nito. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay sobrang maliksi at may kapangyarihan ng invisibility. Sa ilang pagkurap, pumasok ito sa labanan sa ibaba. 5 Elemental Piercing Crystal. Ang Azure Robe the Wisp, Flower Dressed Beauty, at Head of the Benson family ay nakikipaglaban sa isang 5 kulay na kristal. Ang 5 Elemental Piercing Crystal ay isang bihirang material na maaaring isama sa anumang sandata upang mapabuti ang kalidad nito. Ang isang piraso ng 5 Elemental Piercing Crystal ay maaaring tumaas ng isang low-tier na spiritual na grado ng kalahating grado at kung ito ay ginamit kasama ng ilang iba pang materyales, maaari itong umabot sa mid-tier na spiritual na grado. Kung ito ay isang peak-tier mortal grade na armas tulad ng Luohao Bao ni Francis gayunpaman, maaari itong agad na umabot sa spiritual na grado. Ang halaga ng material na ito ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa normal na mga sandata na may gradong espiritual. Shua! Isang ahas na parang letigo ang biglang bumaril at sinunggaban ng 5 Elemental Piercing Crystal. Fucking cat! Nililigawan mo si kamatayan. Ibaba mo ang kristal. Ang ganda at Azure Robe the Wisp ay umungal ngunit agad na nagningning ang kanilang mga mata. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay hindi lamang nagkaroon ng 5 Elemental Piercing Crystal, mayroon pa itong Mystic Snake Blood Whip. Hanggat kaya nating patayin ang paws ang ito, makukuha natin ang Mystic Snake Blood Whip at ang 5 Elemental Piercing Crystal. Ang halaga ng dalawang bagay na ito na pinagsama ay maihahambing sa 100 flower sack. Ang 3 kalahating hakbang na mga eksperto sa True Spirit Realm ay tumungo sa maliit na paws ang magnanakaw. Inamin nila na hindi sila ang kapareha ni Francis ngunit ang pag-aalaga sa kanyang alagang pusa ay dapat na madali. Shua. Ibinuko ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang bibig at tumawa sa isang mapanuksong paraan bago naging invisible. Noong hindi ito nakikita, kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi ito madaling mahanap. Dahil dito, lumungkot ang ekspresyon ng Fan-Flying Bandit dahil wala siyang mailabas na galit. Ang tao at ang pusa ay kumuha ng hindi mabilang na mga kayamanan at dapat patayin ng 10,000 beses. Ang kabataan sa Brocade ay nagpasya na patayin ang magnanakaw na pusa kapag siya ay nagkaroon ng pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang pinagsamang halaga ng Mystic Snake Blood Whip at 5 Elemental Piercing Crystal ay malapit sa Water Moon God Peach Fan sa kanyang kamay at isang bagay na magpapapula sa mga mata ng mga nasa True Spirit Realm. Beng so. Si Francis ay bumaril ng arrow patungo sa Fan-Flying Bandit mula sa malayo gamit ang kanyang Luohao Bao. Ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay maaari lamang pigilan ang Fan-Flying Bandit at hindi magdulot ng anumang aktwal na pinsala. Nang makita ito, ang atensyon ng lahat ay nagambala ng maliit na paws ang magnanakaw. Si Francis ay banayad na tumingin kay Emerson Master na nasa sulok. Bagamat naabot ni Emerson Master ang kalahating hakbang na True Spirit Realm, 10 hanggang 20% lamang ng kanyang True Force ang na-convert sa Chi ng True Spirit at hindi siya nagdadalubhasa sa pakikipaglaban. Kaya, kumilos siya sa parehong paraan tulad ni Barbara nagtatago hanggat maaari. Guro, matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyong mga kakayahan sa mekanismo at mayroon akong script na nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance. Ang mga labi ni Francis ay hindi gumagalaw at walang true force na ginamit ngunit ang kanyang boses ay tumunog sa ulo ni Emerson Master. Matapos umunlad ang spiritual eye ng Diyos, maipapadala ni Francis ang kanyang boses sa pamamagitan ng mental energy. Pamana ng langit. Napahinto si Emerson Master. Sa 4 na dakilang mana, ang Heaven's Legacy Inheritance ay unang nirerango at ito ang pinakamatanda at pinakamisteryoso. Mayroong isang maliit na bilang ng mga script na nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance at lahat ng mga ito ay nalampasan ang mga kakayahan ng kasalukuyang sibilisasyon. Fucking cat! Nililigawan mo si kamatayan.
Ang fan-flying bandit ay umungal habang winawagayway ang water moon god Peach fan sa kanyang mga kamay at nagpadala ng mga alon ng lamig patungo sa maliit na ang magnanakaw. Boom! Napaatras si Master Benson ng fan na iyon at isang ripple na may aura ng kamatayan ang dumaan sa maliit na ang magnanakaw. Meow meow! Ngumiti ang munting ang magnanakaw at nawala. Ito ay napakasensitibo sa pinsala at nakagawa na ng mga aksyon para makaiwas bago umatake ang fan-flying bandit. Saan nagpunta ang ang iyon? Lahat ay nawala ng bakas ng figure ng maliit na ang magnanakaw. Ipinakalat ng fan-flying bandit ang kanyang spiritual sense at naghinala na ang maliit na ang magnanakaw ay maaaring dinikdik sa laman at buto ng kanyang pamaypay. Meow! Ang munting ang magnanakaw ay muling lumitaw sa balikat ni Francis. Walang kamalay-malay, nakatayo si Francis sa tabi ng Emerson Master sa tabi ng pinto sa east side. Emerson Master. Biglang nalaman ng fan-flying bandit na may sira at sumigaw. Sa sandaling ito, si Emerson Master ay nagsuot ng natulala na ekspresyon habang siya ay nakatayo sa tabi ni Francis. Inabot ni Francis at inilahad ang isang palad sa balikat ni Emerson Master at mahinang ngumiti, ito ay pupunta sa ikatlong palapag ngayon. Pagkasabi nito, hinailan niya si Emerson Master patungo sa pintuan ng silangan. O Diyos ko! Ang puso ng lahat ay nanginginig at si Master Benson at ang Bald Eagle ay natulala habang pareho silang humihinga ng malamig. Walang nakakaalam na inagaw ni Francis si Emerson Master dahil ang atensyon nila ay nasa maliit na ang magnanakaw. Kahit ang fan-flying bandit ay iniisip ang Mystic Snake Blood Whip at ang 5 Elemental Piercing Crystal sa maliit na ang magnanakaw. Ang Emerson Master ay hindi man lang lumaban at pinahintulutan si Francis na kaladkarin siya patungo sa pintuan ng silangan na may nalilitong ekspresyon. Magnanakaw, tumigil ka! Nanlamig ang puso ng fan-flying bandit habang umuungal. Ang dahilan kung bakit mabilis siyang umunlad ay dahil kay Emerson Master. Nangangahulugan ito na ang sino mang may Emerson Master ay makakarating sa destinasyong punto ng pinakamabilis. Tumigil ka! Nag-aalab ang puso ng fan-flying bandit habang pinapaikot niya ang kanyang Chi of True Spirit at sumugod patungo kay Francis ngunit ang huli ay masyadong malapit sa pinto sa silangan. Sure! Sa halos isang iglap, narating na ni Francis ang pinto sa silangan at ipinatong ang kanyang palad dito. Weng! Umalangaw-ngaw ang pinto at binalot ng berdeng ilaw si Francis na umabot din kay Emerson Master. Bago pumasok, itinulak muna ni Francis si Emerson Master. Stay! Ang fan-flying bandit ay umungal at halos sumabog sa galit habang pinagmamasdan si Francis na pumasok sa pasukan sa ikatlong palapag. Maaari lamang niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang makagawa ng isang pag-atake. Boom! Isang nakakatakot na ripple ang bumaril na maaaring pumutol sa mga normal na mortal na armas. Bola ng kidlat. Ipinalibot ni Francis ang kanyang bloodline power at isang maliit na bola ng kidlat na binubuo ng hindi mabilang na mga arko ng kidlat ang lumitaw sa kanyang palad. Ang paglipat na ito ay isang mas condensed na bersyon ng Ring of Lightning. Bam! Ang kapansin-pansing bola ng kidlat ay sumabog at nakipagsagupaan sa alon. Sa sandaling iyon, maging ang pinto ay yumanig. Ang kalahati ng katawan ni Francis ay dumaan na sa pinto, kaya sa totoo lang, kalahati lang ng kapangyarihan ang naharap niya. Klang! Sumara ang pinto at nawala ang figure ni Francis. Bago magsara ang pinto, narinig pa ni Francis ang sigaw ng fan-flying bandit na naging sanhi ng panginginig ng ikalawang palapag. Tagumpay! Pinunasan ni Francis ang dugo sa kanyang bibig. Sa tabi niya, nabawi ni Emerson Master ang kanyang normal na ekspresyon bago tumingin kay Francis ng malalim, nagulat tayo ng nakababatang henerasyon. Guro, sana ay hindi ka tumanggi at makipagtulungan sa akin. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang kanyang asul na buhok ay kalmado at ang maliit na magnanakaw na pusa ay nakaupo sa kanyang balikat habang hinihimas ang kanyang mukha, na parang sinasabi kung gaano ito kasarap. Natigilan si Emerson Master. Sa isang sulyap lang, ang kabataang ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi niya kayang labanan. Nakakatakot ang hakbang na ito.
Tinitigan ni Emerson Master si Francis ng may papuri ngunit nagbago ang tono nito, gayunpaman, nalason ako ng fan-flying bandit at mamamatay ako sa kalahating araw kung wala akong antidote. Sa tingin mo ba hindi ko nakita na nalason ka? Tumawa si Francis at kumuha ng kulay abong spiritual pill. Ito. Ang panlunas, ang 100 dissolving pill, na ginawa ng Water Moon Pirate. Napasigaw si Emerson Master sa tuwa. Ang 100 dissolving pill na ito ay isang bagay na natanggap ni Francis sa unang palapag. Ang east side ang lucky side at si Francis lang ang may ganitong antidote. Kaagad na kinain ni Emerson Master ang 100 dissolving pill at ang lason sa loob niya ay mabilis na gumaling. Salamat. Tutulungan kita sa buong lakas ko. Malalim na sabi ni Emerson Master. Gayunpaman. Bahagyang nag-alinlangan si Emerson Master, kumpiyansa akong papasukin ka ng pinakamabilis sa ikatlong palapag, ngunit dapat mong malaman ang lakas ng fan-flying bandit. Relax. Mula sa sandaling ito, kontrolado ko ang lahat. Ang boses ni Francis ay naglalaman ng kapangyarihan na may kakayahang magpakalma sa iba. 273 3-flower treasured lotus. Ikalawang palapag ng purple bronze coffin. Ang galit na galit ng fan-flying bandit ay umalangaw-ngaw sa mahabang panahon at ang kanyang Chi of True Spirit ay halos nagsimulang mag-alab. Itong asul na buhok na brat. Ang kabataang may suot na brocade ay may baluktot na ekspresyon at ang puot sa kanyang mga mata ay tila ba makikita ito. Parehong natigilan si Master Benson at ang severed blood bald eagle. Ang biglaang pagbabago ng sitwasyon ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Sinong mag-aakala na ang pinakamahinang panig ay magkakaroon ng ganoong kalakas na sneak attack? Sa nag-iisang aksyon na iyon, matagumpay na naibalik ng kabataan ang sitwasyon. Walang alinlangan, ang pagkakaroon ng Emerson Master ay nangangahulugan na si Francis ang unang papasok sa ikatlong palapag at ang ikatlong palapag ay ang tunay na libingan ng Water Moon Pirate. Ang mga bagay doon ay ang esensya ng buong kuweba. Senior Marshall Brother, ang 3-flower treasured lotus at mystic flower treasured Bible ay tiyak na nasa ikatlong palapag. This brat dares. Hanggang ngayon lang nag-react ang flower-dressed beauty at nagsimulang umangat. Nalason si Emerson Master ng 9 death flower poison ko at mamamatay siya sa loob ng kalahating araw. Ang setup ng third floor ang magiging pinakamahirap at kahit na inagaw ng brat na iyon si Emerson Master, hindi siya makakapasok. Ang mga kabataan sa brocade ay nagsimulang kumalma. Kung wala ang antidote, ang Emerson Master ay mamamatay sa loob ng kalahating araw, malamang na mas mahaba kaysa sa oras na kakailanganin upang masira ang mga mekanismo. Higit pa rito, ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang Emerson Master noon ay dahil sa aking makapangyarihang spiritual sense na malapit sa true mystic rank. Kung wala ang aking suporta, ang bilis ng Emerson Master ay bababa ng 30 hanggang 40%. Habang iniisip niya ang puntong ito, isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha ng fan-flying bandit. Ibig sabihin ay mayroon pa tayong malaking pagkakataon. Ang kagandahang nakadamit ng bulaklak ay nagpahayag ng kagalakan. Sa kabilang dalawang panig, parehong si Master Benson at ang severed blood bald eagle ay nadama na maswerte na kinuha ni Francis ang mekanismo ng Master dahil pinababa nito ang kontrol ng fan-flying bandit sa sitwasyon. Ang lakas at pamamaraan ni Francis ay sapat na para mapantayan ang isang normal na dalubhasa sa True Spirit Realm. Hindi maiwasan ni Master Benson ang bahagyang pagsisisi. Mula sa simula hanggang ngayon, ginamit niya si Francis bilang isang piraso ng chess at nag-iingat sa kanya. Nang madaanan nila ang Bog River, nagpa siya si Master Benson na sumuko sa chess piece na ito ngunit hindi niya akalain na ang pagganap ni Francis ay lumabag sa loika at nagpaikot-ikot sa mga mesa. Kahit noon pa man, kailangang aminin ng severed blood bald eagle at ng Azure Robe Dawist na minamaliit nila si Francis. Sa sandaling ito, sinamantala ni Francis, gayunpaman, hindi nito ginagarantiya na magtatagumpay siya. Let's go! Tiyak na hindi makukuha ni Francis ang Mystic Flower Treasured Bible. May kumpiyansa na sabi ni Master Benson at hinayaan si Barbara na manguna sa pasukan ng ikatlong palapag.
Ang Fan-Flying Bandit at Severed Blood Bald Eagle ay wala ng intensyon na lumaban pagkatapos na hatiin ang mga item at lahat ay mabilis na umusad patungo sa pasukan sa ikatlong palapag. Gayunpaman, ang siyam na silid sa ikatlong palapag ay mas mahirap. Ang Severed Blood Bald Eagle ay nakipagtulungan sa Azure Robe the Wisp at gumugol ng kalahating oras para masunog ang kandila upang madaanan ang unang silid. Ang bilis ng mga kabataan sa Brigades ay hindi mabagal. Pagkatapos ng lahat, siya ang personal na alagad ng pirata ng Watermoon at may kaalaman sa mga mekanismo. Ang pinakamabilis na tao ay malinaw na si Francis. Habang inaayos nila ang mga mekanismo sa unang silid, nagsalita si Emerson Master pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, ang dahilan kung bakit ang bilis ko noon ay dahil sa tulong ng Fan-Flying Bandit. Halos umabot na sa True Mystic rank level ang spiritual sense ng bandit na ito. Ang tulong ko ay hindi hihigit pa sa kanya. Ang boses ni Francis ay puno ng kumpiyansa ngunit si Emerson Master ay halatang hindi naniniwala sa kanya dahil ang paglilinang ni Francis ay hindi pa umabot sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Sa katotohanan, ang malaking pinagmumula ng mental energy ni Francis ay nagsilang na ng spiritual sense ngunit kadalasan ay hindi niya ito ginagamit dahil ito ay 108,000 milya ang layo mula sa God's spiritual eye. Kung walang pisikal na bagay na humaharang sa daan, ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay madaling makakita ng hanggang ilang daang milya. Susunod, ginamit ni Francis ang kanyang God's spiritual eye at tumulong sa paglutas ng mga mekanismo sa pamamagitan ng pakikinig sa Emerson Master. Mabilis na nalutas ang unang silid. Bahagyang nagulat si Emerson Master ngunit hindi pa rin ito naniniwala dahil maaaring gumanap ng papel ang swerte. Gayunpaman, ang malakas na paningin ni Francis sa pangalawang silid ay labis na nagulat kay Emerson Master at sa ikatlong silid ang sorpresa ni Emerson Master ay naging gulat. Bukod sa hindi gaanong alam tungkol sa mga mekanismo at kawalan ng karanasan, ang paningin lamang ni Francis ay nalampasan siya. Kung kailangan ni Emerson Master ng 10 paghinga para malaman ang istruktura ng isang mekanismo, isang sulyap lang ang kailangan ni Francis. Ang problema ay kahit na nakita ni Francis ang istruktura ng mekanismo, wala siyang alam tungkol dito. Ito ay isa sa isang 10,000 taon na henyo. Kung handa kang turuan kita, maaari kitang gawin ang nag-iisang Mechanisms Grandmaster. Namula ang mukha ni Emerson Master dahil sa excitement. Paumanhin, isa rin akong blacksmith genius, pill genius, array genius. Casual na sinabi ni Francis na para bang nasanay na siya sa mga papuri na ito. Dati, ang lalaking may kulay na dugong buhok at si Regan Master ay kailangang umasa sa kanyang paningin upang likhain ang Wheel of Light and Darkness. Kailangang malaman ng isa. Ang lalaking may kulay na dugong buhok ay umabot na sa True Lord rank at ang mga kasanayan ni Regan Master sa pag-forging ay nirerango sa ilang nangungunang sa Canopy Great Country. Bahagyang naglaho ang init ng mga mata ni Emerson Master at napalitan ng kakaibang tingin na para bang nakatingin siya sa isang halimaw. Kung totoo ang sinabi ng kabataang ito, isa siyang all-round prodigy. Ang inakala niyang hindi mali, si Francis ay isang all-round prodigy bukod sa pagpapalakas ng katawan na hindi niya sinanay. Ang bilis ng pinagsamang Francis at Emerson Master ay mas mabilis kaysa sa inaakala. Ang kombinasyon ng ating mga mekanismo sa paglutas ay nasa tuktok ng kontinente. Bumilis ang tibok ng puso ni Emerson Master. Nakikita ng mga mata ni Francis ang istruktura ng anumang mekanismo sa isang sulyap at nakakakuha siya ng maraming karanasan at kaalaman. Sa wakas, ang dalawa ay naglaan lamang ng oras sa paggawa ng tsaa upang malutas ang ika-9 na silid. Masyadong mabilis ito. Ang East Side din ang pinakamaswerteng. Hindi napigilan ni Emerson Master na mapabuntong hininga. Sa daan, si Francis ay nakatanggap ng maraming iba pang mga reward na kinabibilangan ng 100 dissolving pill. Crick! Bumukas ang pinto sa ikatlong palapag at pinigilan ni Francis ang kanyang punanibik habang siya ay pumasok sa isang bagong silid. Hindi naman kalakihan ang loob ng ikatlong kwarto pero talagang matangkad. Sa gitna ng silid ay isang kristal na kabaong na naglalaman ng isang bangkay at pagkatapos ng 100 taon, walang mga palatandaan ng pagkabulok.
Sa loob ng kristal na kabaong ay may ilang bagay na panglibing at bagamat mababa ang bilang, sinuman sa mga ito ay kahit man lang ay isang spiritual grade item. Sa loob ng kristal na kabaong ay may 3 kulay na lotus na nagbigay ng mainit na liwanag. Ito ang 3-flower treasured lotus mula sa Watermoon for Treasures. Bulalas ni Emerson Master na para bang may tinitingnan siyang dilag. Hindi na niya naibalik ang ekspresyong ito sa una o ikalawang palapag. Inis ka nito ng God Spiritual ay ni Francis at agad na nakumpirma na ang halaga ng 3-flower treasured lotus ay lumampas sa Watermoon God Peach Fans o sa 100 flowers at maaaring mas malaki pa ito kaysa sa pinagsamang dalawa. Ang 3-flower treasured lotus ay isang inheritance item mula sa 100-flower chapter at isang wicked item. Noon, dahil dito nakaharang ang Watermoon Pirate sa pinagsama-samang pag-atake ng ilang True Spirit Realm at maging ang mga nasa True Lord rank ay walang magawa sa kanya. Hinangaan ni Emerson Master. Narinig hanggang dito, gumalaw ang puso ni Francis. Sa pamamagitan ng paliwanag ni Emerson Master, naunawaan niya ang paggamit ng lotus na ito. Ang 3-flower treasured lotus ay isang defense treasure na walang mga kakayahan sa opens iba ngunit ang depensa at suporta nito ay napakalakas. Una. Ang 3-flower treasured lotus ay maaaring lumipad ng napakabilis at kung ang isang tao sa True Mystic rank ay gumamit nito, maaari nilang maabot ang bilis ng antas ng True Lord rank at ang enerhiya na gagastusin ay hindi magiging magkano. Pangalawa. Ang 3-flower treasured lotus ay maaaring maging 3 petals na nagpoprotekta sa may-ari at mga pag-atake mula sa mga normal na eksperto sa True Spirit Realm dahil hindi man lang nila masira ang depensa nito. Panghuli, ang 3-flower treasured lotus ay may supportive powers na nagpapahintulot dito na maglabas ng 3 pabango na makapaglilinis ng isip, makapag-hypnotize, at makapag-udyok ng estress. Ang paglilinis ng isip ay maaaring makatulong sa paglilinang at ang 3-flower treasured lotus mismo ay maaaring magtipon ng Heavenly Earth Yuan Qi upang mapataas ang bilis ng paglilinang. Noon, ginamit ng Watermoon Pirate ang item na ito para maabot ang rurok ng True Mystic rank sa loob ng ilang dekada. Ang unang uri ng paglilinis ng isip ay maaaring kontrahin ang hypnosis at ang pag-udyok ng estress effect. Maaari pa nga nitong labanan ang karamihan sa mga nakakalaso na pag-atake ng masamang landas. Ang 3-flower treasured lotus ay ang pinakamahalagang pag-aari ng Watermoon Pirate at ang kanyang trump card. Kung maaari mong pinuhin ang 3-flower treasured lotus, maaari mo pang mapaglabanan ang mga pag-atake mula sa isa sa true human rank sa maikling panahon. Nakangiting sabi ni Emerson Master. Tumango si Francis at tumingin sa espasyo sa itaas ng kristal na kabaong. Sa espasyo sa itaas ng kristal na kabaong ay isang ice crystal stone na nagbigay ng malamig na lamig at sa loob nito ay isang selyadong libro na nagbigay ng madilim na ningning. Mystic Flower Treasured Bible. Ang mga salita sa libro ay agad na nakilala ni Francis at nagpatalon ito sa kanyang puso. Lumapit sina Emerson Master at Francis sa kristal na kabaong at nagsimulang lutisin ang mga huling mekanismo ng magkasama. Hindi ko akalain na ang huling mekanismo ay naglalaman ng napakaraming script mula sa Heaven's Legacy Inheritance. Nagsimulang maging solemn na ang ekspresyon ni Emerson Master. Ang kanyang kaalaman sa mga mekanismo ay lumampas sa Watermoon Pirate mismo ngunit ang mga pangunahing bahagi ng mga mekanismo ay nagmula sa pinakaluma at mahiwagang Heaven's Legacy Inheritance. Ang lalim at pagiging komplikado ng mga mekanismong ito ay lampas sa imahinasyon. Maging si Emerson Master ay naguguluhan sa ilang teorya. Paano ko ilalabas ang istruktura ng mga mekanismong ito? Iminungkahi ni Francis. Gumuhit. Bahagyang natarante si Emerson Master. Nang matapos siyang magsalita ay kumuha si Francis ng panulat at papel at nagsimulang gumuhit. Ang kanyang mga mata ay kalmado at hawak ang panulat na may matatag na kamay walang mga palatandaan ng panginginig. Sa isang hininga, gumuhit si Francis ng 12-dosenang mga guhit na may kakilakilabot na katumpakan. Ni-double-check ni Francis ang mga ito at tiniyak na walang pagkakamali. Guro ng mekanismo, gaano katagal natin kakailanganing lutisin ang huling mekanismong ito? Tanong ni Francis. Inilabas mo ang mga istruktura para magtagumpay ako sa halos kalahating araw.
Pagkatapos noon, makukuha mo na ang 3-flower treasured lotus at ang iba pang mga item. Napaisip si Emerson Master at sinabing malalim. Hindi mahaba ang kalahating araw. Sa tingin mo, gaano katagal ang kailangan ng iba na makarating sa ikatlong palapag? Tanong ni Francis. Kailangan nila ng hindi bababa sa 5 hanggang 6 na araw sa pinakamababa, habang 10 araw sa pinakamaraming. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Emerson Master. Ang bilis nilang dalawa na pinagsama ay nasa tuktok sa kontinente na nagre-resulta sa isang nakakatakot na bilis ng paglutas ng mga mekanismo. Mahusay. Lahat ay tumatakbo ng mas maayos kaysa sa inaasahan. Isang masayang ngiti ang ipinakita ni Francis habang siya ay nakaupo at humigop mula sa 100-flower Saint liquid upang linangin. 274. Lumipas ang oras sa Watermoon Secret Cave. Ang 9 na silid na patungo sa ikatlong palapag ay mas mapanganib at magulo kaysa sa mga nauna. Ang pag-usad ng grupo ng Fan-Flying Pirate, Master Benson, at Severed Blood-Bald Eagles ay napakabagal habang ang bilis ni Francis at Emerson Master ay madaling nalampasan ang mga normal na mechanisms masters. Habang ang tatlong partido ay dahan-daang dumaan sa 9 na silid, si Francis ay naglilinang. Ang una niyang nainom ay ang 100-flower Saint Liquid. Ang 100-flower Saint Liquid ay isang lihim na item na nilikha ng 100-flower chapter at nakatulong sa isang tao na pahusayin ang transmutation rate ng kanilang True Force sa Chi ng True Spirit. Ito ay technical na isang upgraded na bersyon ng Shedding Spiritual Pill. Ang epekto ng 100-flower Saint Liquid ay mas malakas kaysa sa Shedding Spiritual Pill, ngunit ang pinakamagandang tampok ay ang katotohanan na ang enerhiya ay inilabas ng dahan-dahan. Kaya, kapag kinain ito ng mga magsasaka, hindi nito masisira ang kanilang pundasyon. Ang aking mental energy level ay napakalakas at hindi mas mahina kaysa sa normal na True Spirit Realm. Hindi mahalaga kahit na kumain ako ng spiritual pills. Si Francis ay patuloy na nagpapalipat-lipat ng kanyang True Force. Pagkatapos kunin ang 100-flower Saint Liquid, naramdaman ni Francis na ang True Force sa kanyang katawan ay sumasailalim sa pagbabago, at ang pagbabagong ito ay magaganap pa sa kanyang laman. Ang 100-flower Saint Liquid ay hindi magulo at naramdaman ni Francis na malapit na ang kanyang cultivation sa peak 7th sky. Sa sandaling ito, naabot na rin ni Emerson Master ang huling punto sa paglutas ng mga mekanismo sa paligid ng kabaong. Bumangon si Francis at tinanggal ang kanyang eye patch habang ginagamit niya ang kanyang God Spiritual ay para suriin ang bawat detalye para matulungan si Emerson Master. Nagpakawala ng hininga si Emerson Master. Ang mga pangunahing mekanismo ng ikatlong palapag ay mas mahirap kaysa sa naisip niya at ang kanyang mga kakayahan ay itinaas sa mga limitasyon nito. Gayunpaman, sa tulong ni Francis, naalis ang kalahati ng presyon. Weng! Nagsimulang kumislap mula sa kristal na kabaong ang kulay bahaghari na liwanag at automatikong bumukas ang takip ng kabaong. Yung may kapalaran at pagpapala. Makikita ang iyong lakas at karunungan sa pagdaan sa mga mekanismo at pag-abot dito. Kung maaari, sana ay ikaw, ang taong tatanggap ng aking mana, ay tulungan akong gumawa ng isang bagay. Isang mahinahong boses mula sa isang lalaki ang tumunog at ang mga figure ni Francis at Emerson Master ay nanlamig habang nakatitig sila sa kristal na kabaong. Sa loob ng kristal na kabaong, ang bangkay ng Watermoon Pirate ay dahan-daang bumangon ng may tapat na mga mata. Maaaring ito ay ang reformasyon ng nakaraan na teknik mula sa pamana ng langit. Huminga ng malalim si Emerson Master habang nakatitig sa Watermoon Pirate na tila nabuhay. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang aura ng buhay mula sa katawan ng Watermoon Pirate at isang boses ang tumunog mula sa kanyang bibig. Gayunpaman, ang bawat aksyon ay tila inihanda bago ang kanyang kamatayan at na-replay sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon. Ang aking kalooban ay nasa 3-flower treasured lotus. Tungkol naman sa Mystic Flower Treasured Bible, ito ay isang banal na kasanayan ng wicked path at nangangailangan ng dugo ni Yin upang mabuksan ito. Kung ang isa ay gumamit ng puwersa, ito ay magiging sanhi ng buong Watermoon Cave na gumuho. Pagkatapos magsalita, lumingalinga ang Watermoon Pirate bago humiga habang nawala ang aura ng buhay sa kanyang katawan.
Hindi napigilan ni Francis na mapasigaw at bumantong hininga. Ang Heaven's Legacy Inheritance ay mayroon pang ang mga pamamaraan para i-replay ang nakaraan ng mga patay. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano ni Francis at ang tanging bagay sa labas ng inaasahan ay kailangan ng Mystic Flower Treasured Bible ang dugo ni Yin upang mabuksan ito. Ano ang dugo ni Yin? Curious na tanong ni Francis habang mabilis niyang kinuha ang lahat ng bagay sa loob ng kristal na kabaong. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay puno ng pananibik nang tumalon ito sa kabaong at tumalon sa paligid ng bangkay ng pirata ng Water Moon habang kinokolekta nito ang mga mahahalagang bagay. Ang dugo ni Yin ay ang dugong birhen mula sa isang batang babae na may partikular na uri ng katawan. Umubo si Emerson Master habang awkward na nagpapaliwanag. Sa wakas ay naunawaan ni Francis kung bakit gustong isama ni Master Benson si Barbara. Higit pa rito, natutunan din ni Barbara ang tungkol sa mga mekanismo mula kay Emerson Master. Ilang sandali pa. Kinuha ng pusa at tao ang lahat mula sa kristal na kabaong. Ang pinakamahalagang bagay ay malinaw na ang 3-flower treasured lotus na ang halaga ay lumampas sa pinagsamang Water Moon Peach God Fan at 100-flower sack. Bukod sa 3-flower treasured lotus, mayroon ding isang dosina o higit pang mga item na ang halaga ay lahat ay nasa spiritual grade. Kabilang sa mga ito ang 3 low-tier na spiritual grade item at isang mid-tier spiritual grade. Ang lahat ng ito ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay at ang kanilang halaga ay higit na lumampas sa mga mula sa una at ikalawang palapag. Mystic Flower Saint Liquid, ginawa mula sa 4 na magkakaibang Saint Liquid kabilang ang 100-flower Saint Liquid, na gumagawa ng Supreme Saint Liquid at nakakatulong para sa mga nasa True Spirit Realm na maunawaan ang Heaven Earth Great Daos at mabuo ang Seed of Laws. Pinapataas ang pagkakataong maabot ng 30% ang True Mystic Rank. Heaven Luo Mystic Cloak, resilient sa apoy at tubig. Malamig sa tag-araw at mainit sa taglamig. Nilikha mula sa Heaven Luo at napakatigas. Maaari nitong pahinay ng mga pag-atake ng True Force at mga katulad na pag-atake. Halos imposibleng makakuha ng pinsala mula sa mga nasa ilalim ng True Lord rank. Life Extension Pill, nagpapataas ng tagal ng buhay ng isang tao ng 50 taon. Walang epekto kung ang isa ay mamatay mula sa hindi likas na kamatayan. Bawat bagay na nakikita ay napakabihirang lahat at maaaring nagkakahalaga ng isang buong lungsod. Maging ang mga item na low tier na spiritual grade dito ay nagkakahalaga ng ilang beses na mas mataas kaysa sa iba pang mga item ng parehong grado. Ang mga item tulad ng Mystic Flower Saint Liquid, Heaven Luo Mystic Cloak, at Life Extension Pill ay may hindi nasusukat na halaga. Ang Mystic Flower Saint Liquid ay tumulong sa mga magsasaka na maabot ang ikalawang langit ng True Spirit Realm, ang True Mystic Rank. Kahit na ang Heaven Luo Mystic Cloak ay teknikal na hindi itinuturing na isang spiritual grade item, ito ay isang napakabihirang item na halos hindi masisira at maaaring mabawasan ang pinsala mula sa mga pag-atake ng True Force at Chi ng True Spirit. Ang Life Extension Pill ay maaaring pahabain ang buhay ng isang tao. Labag ito sa kalooban ng langit. Ang haba ng buhay ng mga mortal ay humigit kumulang 100 taon at ang Life Extension Pill ay maaaring magpalaki ng kanilang buhay ng kalahating siglo. Nakatanggap si Francis ng kabuoang 3 Life Extension Pills at ang paggamit nito ay magiging kapaki-pakinabang lamang kung ito ay inumin ng isang beses. Si Francis ay isang teenager lamang at ang Life Extension Pill ay hindi kasing tukso para sa kanya. Si Emerson Master na ang edad ay lampas na sa 100 ang naantig ng Life Extension Pill. Bahagyang ngumiti si Francis at binigyan si Emerson Master ng isang tableta habang ang dalawa ay iniimbak para sa kanyang mga magulang. Puno ng pasasalamat si Emerson Master at agad itong kinain. Mayroon ding 1 o 2 item na hindi kailangan ni Francis ngunit may mga gamit si Emerson Master, kaya ibinigay ni Francis sa huli ang mga item. Ang pasasalamat at paghanga ni Emerson Master ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bago ito, siya ay kinidnap ng Fan Flying Bandit at ang huli ay walang ibinigay sa kanya.
Gayunpaman, binigyan siya ni Francis ng ilang mahahalagang bagay kabilang ang life extension pill. Matapos ang mga bagay na nasa loob ng kristal na kabaong ay ganap na nalinis, inilipat ni Francis ang kanyang tingin patungo sa selyadong Mystic Flower Treasured Bible sa ibabaw ng kristal na kabaong. Mayroon pa bang ibang paraan para kunin itong Mystic Flower Treasured Bible? Tanong ni Francis. Wala. Umiling si Emerson Master. Ang Mystic Flower Treasured Bible ay nangangailangan ng kakaibang material para mabuksan. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang isa sa mga mekanismo. Dugo ni In. Naisip ito ni Francis at agad na sumuko. Bagamat mahalaga ang Mystic Flower Treasured Bible, hindi ito kasing husay ng kanyang lightning inheritance. Gayunpaman, kailangan nating buksan ang Mystic Flower Treasured Bible upang magbukas ng landas patungo sa labas ng mundo o kung hindi, kailangan nating maghintay ng 49 na araw hanggang sa marating ang Water Moon Cave sa ibabaw. Nagpatuloy si Emerson Master. Nang marinig ito ni Francis ay hindi maiwasang mag-isip. Pagkarating nila sa ikatlong palapag, wala ng mga pinto at ang pasukan na kanilang dinaanan ay automatikong nagsara, na walang iniwang daanan ng pag-urong. Nangangahulugan ito na hindi sila makakaalis kung hindi sila magbubukas ng landas. Oh well, kung walang pagpapasya, paano makakatagpo ang isang tunay na kapalaran? Matatanggap lang ito ni Francis. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang una ay kailangan ng Mystic Flower Treasured Bible ang dugo ni In upang mabuksan at ang pangalawa ay hindi sila makalabas sa landas na kanilang pinasukan. Kung maaari mong pinuhin ang 3 Flower Treasured Lotus at maghanda, maaari mong labanan ang mga nasa True Spirit Realm. Nag-aalalang mungkahi ni Emerson Master. Okay. Tumango si Francis at nakinig kay Emerson Master habang pinipino niya ang 3 Flower Treasured Lotus. Sa orihinal nitong anyo, ang 3 Flower Treasured Lotus ay kasing laki ng palad. Gayunpaman, kapag ginamit ito, maaari itong lumawak sa kalahating yarda. Sa totoo lang, nag-aalala si Emerson Master kung maaari nga bang pinuhin ni Francis ang 3 Flower Treasured Lotus o hindi. Upang mapino ang 3 Flower Treasured Lotus, ang isang tao ay kailangang magkaroon ng malakas na espiritual na pakiramdam at nagkaroon ng isang partikular na kasanayan o nagtataglay ng isang bloodline na kapangyarihan. Pino ni Francis ang 3 Flower Treasured Lotus ng maayos. Ang kanyang mental energy level ay maihahambing sa mga nasa True Spirit Realm at ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi mas mahina kaysa sa mga nasa True Spirit Realm. Kaya lang hindi niya ito madalas gamitin. Ang spiritual eye ng Diyos ay nagpapataas ng bilis ng pagpino ng item ng ilang beses at sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng bloodline, mayroon siyang sinaunang bloodline sa loob niya na kahit ang flooding Lake City Lord ay pinag-isipang mabuti. Sa makatuwid, naabot ni Francis ang pinakamababang kinakailangan at maaaring magpino sa mas mabilis na bilis dahil sa espiritual na mata ng kanyang Diyos. Makalipas ang 2 araw. Matagumpay na napino ni Francis ang 3 Flower Treasured Lotus. Weng! Ang 3 Flower Treasured Lotus ay lumawak hanggang kalahating yarda ang haba at ang 3 talulot ng asol, pula, at lila ay bumalot kay Francis, na pinoprotektahan siya. Pagkatapos ay hiniling ni Francis kay Emerson Master na atakihin siya ng buong lakas. Boom! Ang nakapalibot na mga talulot ay nag-intertwined at natunaw ang pag-atake. Umupo si Francis sa gitna, ganap na hindi nasaktan. Ang 3 Flower Treasured Lotus ay kayang-kaya pang magkasya ang 2 tao sa loob at sa makatuwid, lumikha ng mas malakas na depensa gamit ang kanilang true force at mas magtatagal. Ang 3 Flower Treasured Lotus ay napakabilis din, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito magagamit sa sandaling ito. Pagkatapos pinuhin ang 3 Flower Treasured Lotus, magagawa mong labanan ang isang True Spirit Realm, ngunit ito ay magiging mapanganib laban sa 2. Si Emerson Master ay may tame time na ekspresyon. Hehe, may room pa ako para sa improvement. Bahagyang ngumiti si Francis habang nakaupo siya sa 3 Flower Treasured Lotus para magtanim. Ang 3 Flower Treasured Lotus ay naglabas ng pabango na maaaring magtipon ng Heaven Earth Yuan Chi at makatulong sa paglilinang.
Si Francis ay humigop muli ng 100 flower saint liquid habang siya ay nagsimulang magtanim muli. Makalipas ang kalahating araw, ang cultivation ni Francis ay umabot na sa tuktok ng 7th sky at ang kanyang true force ay maayos na umikot. Sa puntong ito ng oras, 1/3 na lang ng bote ang natitira. Nilamon ni Francis ang lahat ng ito at uminom ng ilan pang pambihirang mga table tas. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay nagsimula ring mabaliw na ubusin ang mahalagang espiritual na mga table tas. Sa pagtingin sa baliw na kilos ng tao at pusa, hindi mapigilan ni Emerson Master ang pawisan ng malamig. The amount of spiritual pills consumed here could make normal cultivators explode or otherwise, create instability. However, Francis and the little thieving cat couldn't be explained with normal. The little thieving cat itself was unexplainable. Francis's mental energy level was comparable to those at True Spirit Realm. There wasn't too much of a problem if he reached True Spirit Realm. 3 days later, a portion of the true force in Francis's body had turned into the chi of True Spirit. 275. Ang ikatlong palapag ng Purple Bronze Coffin. Isang azure hair na kabataan ang nakaupo sa isang tatlong kulay na petal na hugis lotus at nakasuot ng Heaven Luo Mystic Amor. Siya ay tila sobrang gwapo at ang malabong asul sa kanyang kaliwang mata ay tila malamig sa kanya. Sa sandaling ito, isang mahinang aura ng kalahating hakbang na True Spirit Realm ang nagsimulang lumabas mula kay Francis. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng 7th sky at kalahating hakbang na True Spirit Realm ay ang katotohanan na ang huli ay may chi ng kalahating hakbang na True Spirit. Kahit na isang tipak lang ng True Force ang na-convert sa chi ng kalahating hakbang na True Spirit, nangangahulugan pa rin ito na umabot na sila sa isa pang yugto. Ang pagkakaroon ng 3-flower treasured lotus ay nangangahulugan na ang kahusayan ni Francis sa paggamit ng 100-flower saint liquid ay umabot na sa maximum. Ang mga mata ni Emerson Master ay napuno ng komplikado at paghanga. Gamit ang pagkakataong ito, gumawa si Francis ng isang hakbang na hindi kayang gawin ng marami sa loob ng 12 taon at hindi lang ito nakabatay sa swerte. Mula sa panga ng tatlong True Spirit Realm expert, ninakaw ni Francis ang Emerson Master at kinuha ang lahat ng kayamanan mula sa ikatlong palapag. Masasabing nagnanakaw ito ng pagkain sa tigre. Ang 3-flower treasured lotus ay talagang isang magandang item. Ang aking mental energy level ay orihinal na mataas at dahil dito, mas lalo kong naintindihan. Dahan-dahang binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Ang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay nagpatuloy sa pag-convert sa loob ng kanyang katawan. Ang antas ng enerhiya ng pag-iisip ni Francis ay maihahambing sa True Spirit Realm at maaaring sumipsip ng Heaven Earth Yuan Chi. Sa 3-flower treasured lotus, ito ay tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Pinanood ni Emerson Master ang pagtaas ng cultivation ni Francis. Ang higit na ikinagulat niya ay ang kontrol ni Francis sa kanyang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay maayos at walang mga instabilities. Ang paminsan-minsang kinang sa mga mata ni Francis ay lumikha ng higit na presyon kaysa sa anumang kalahating hakbang na nakita ng True Spirit Realm cultivator na si Emerson Master. Nakikita niya na ginagawa ni Francis ang kanyang makakaya upang itago ang kanyang aura. Makalipas ang kalahating araw, ang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ni Francis ay umabot na sa 10%. Ang nakakatakot na bilis ay naging sanhi ng paghanga ni Emerson Master. Kung mayroon kang bloodline na kapangyarihan ngunit hindi sapat na espiritual na kahulugan, hindi posible na pinuhin ang 3-flower treasured lotus. Kahit na mayroon ka ng 3-flower treasured lotus pati na rin ang 100-flower saint liquid, ang conversion rate ng chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay hindi maaaring maging napakabilis. Maaaring mayroon ka ng maalamat na heaven spiritual body. Huminga ng malalim si Emerson Master at inilabas ang kanyang hinala. Ang heaven spiritual body ay ang pinakatalentadong uri ng katawan at ang ganoong katawan lamang ang makakapaglinang ng napakabilis. Kung mayroon akong heaven spiritual body, malamang na wala na ako sa ascended realm. Umiling si Francis at ngumiti.
Isinasantabi ang Heaven spiritual body, kahit ang high-tier Earth spiritual body ay nagkaroon ng pagkakataon na maabot ang True Spirit Realm bago ang edad na 20. Hindi siya nagpaliwanag at biglang tumaas ang kanyang mental energy level, dahilan para maging mas aktibo ang Heaven Earth Yuan Chi sa malapit. Biglang napigilan ang mental energy ni Emerson Master, ang iyong mental energy level ay maihahambing sa mga nasa true human rank. Hindi katakatakang matagumpay mong mapino ang 3-flower treasured lotus at makonvert ang iyong chi ng kalahating hakbang na true spirit ng napakabilis. Naunawaan din ni Emerson Master. Kung ang antas ng enerhiya ng isip ng isang tao ay lumampas sa kanilang paglilinang, kung gayon ang bilis ng kanilang paglilinang ay hindi masusukat sa pamamagitan ng normal na paraan. Ito ay tulad ng paggawa ng isang eksperto sa True Spirit Realm na muling simulan ang paglilinang mula sa simula. Maglilinang sila sa bilis na 1,000 milya. 5 hanggang 6 na araw na ang nakakalipas. Hindi pa dumarating ang 3 pang party. Binago ni Francis ang paksa habang inilipat niya ang kanyang tingin sa 3 pang pinto. Ayon sa mga kalkulasyon ng Emerson Master, ang mga taong ito ay nangangailangan ng 5 hanggang 10 araw upang makarating dito. Ito ay isang magandang bagay para kay Francis dahil binigyan siya nito ng mas maraming oras upang maghanda at maglinang. Gulo. Ang munting pasang magnanakaw ay gamulong pababa mula sa balikat ni Francis habang natutulog. Nakausli ang maliit nitong tiyan. Masyado nang kumain ang pasang ito. Napabuntong hininga si Francis at ibinalik ang maliit na pasang magnanakaw sa kanyang spiritual pet bag. Tinitigan ni Emerson Master ang maliit na pasang magnanakaw na may tumitibok na puso. Masyadong marami ang nakain nito. Ang dami ng mga espiritual na tabletang nainom nito ay maaaring magpasabog ng ilang cultivator sa True Spirit Realm, ngunit ang ginawa ng munting pasang magnanakaw ay nakatulog. Nakikita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang mga espiritual na tableta sa katawan ng maliit na magnanakaw na pusa na nagko-convert sa mabilis na bilis, ngunit ang hindi pangkaraniwang katotohanan ay ang maliit na pasang magnanakaw ay hindi kailanman lumaki sa laki. Hindi rin alam ni Francis ang eksaktong lakas ng maliit na magnanakaw na pusa, ngunit hindi dapat magkaroon ng anumang problema para sa paglalaro nito ng ilang kalahating hakbang na mga eksperto sa True Spirit Realm. Tila ang maliit na pasang magnanakaw ay hindi madyay gising sa loob ng ilang panahon. Ang katawan nito ay mahimbing na natutulog at sumasailalim sa ilang pagbabago katulad ng kung paano si Francis sa ilog. Oh yeah! Little brother, anong request ang Water Moon Pirate? Hindi napigilan ni Emerson Master ang kanyang kuryosidad. Pagkatapos ng lahat, ang Water Moon Pirate ay isang maalamat na figure sa Canopy Great Country. Anong kahilingan ang itatanong niya? Ang kahilingang ito ay nakapaloob sa 3-flower treasured lotus, at pagkatapos na pinuhin ang 3-flower treasured lotus, alam ni Francis ang sagot. Ang kahilingang ito ay nauugnay kay Empress Queen. Tumigil si Francis, na parang ayaw na niyang magsalita pa. Sa kasalukuyan, ang liham ng unang elder at ang kahilingan ng pirata ng Watermoon ay kailangan ni Francis na mahanap si Empress Queen. Anong uri ng tao si Empress Queen? Ang puso ni Francis ay puno ng pag-asa at pag-iingat, ngunit anuman ang mangyari, ito ang kanyang misyon. Habang si Francis ay naglilinang, ang iba pang 3 partido ay nilulutas ang mga sipi. Ang 9 na silid sa kanlurang bahagi. Ito na ang huling kwarto. Isang hakbang na lang hanggang makarating tayo sa 3 palapag. Puno ng pagod at excitement ang mukha ng fan-flying bandit. Senior Marshal Brother, isang hakbang na lang at mababawi na natin ang lahat. Puno ng pag-asa ang mukha ng dilag na nakadamit ng bulaklak. Ang kanilang pagkamuhi kay Francis ay umabot na sa isang nakakatakot na antas, at kahit na handa si Francis na ibigay ang lahat at sumuko, pahihirapan pa rin nila siya hanggang mamatay. Kasabay nito, ang mga partido ni Master Benson at ng Severed Blood Bald Eagles ay nasa kani-kanilang 9 na silid, ginagawa ang kanilang makakaya upang malutas ang mga mekanismo. Kahit na makuha ng asul na brat na iyon ang mga kayamanan, hindi siya makakatakas. Madilim na sabi ng dawis na nakasuot ng Asher habang malapit ng malutas ang 9 na silid. Ang 9 na silid ng timog.
Master Benson, pagkapasok natin, hindi ba natin mahihirapan si Kuya Feng? Nagmamakaawa si Barbara. Barbara, masyadong simple ang iniisip mo. Kahit na hindi tayo magkaaway sa kanya, pakakawalan ba siya ng fan-flying bandit? Pakakawalan ba siya ng matako at kilalang severed blood bald eagle? Umiling si Master Benson habang nagsasalita. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Barbara ay lumabo dahil hindi siya nakasagot. Tama, ang pinakamalakas na panig ngayon ay ang panig pa rin ng fan-flying bandit. Kung hindi magtulungan si Master Benson at ang severed blood bald eagle, malamang patay na sila ngayon. Sa kasamaang palad, isang batang prodigy na tulad niya. Nanghihinayang sabi ni Master Benson. Nagsisimula na siyang magsisi na hindi niya ginamit ng maayos si Francis, kung hindi, maaaring siya na ang kumokontrol sa sitwasyon. Ngunit sa ganitong sitwasyon, dapat mamatay si Francis. Ang bilis ng bawat partido ay umabot na sa kanilang pinakamataas ngunit ang pinakamabilis na bahagi ay ang severed blood bald eagles. Ang Asher Robe the Whist ay isang grave robber at nakarana sa mga mekanismo. Ang pakikipagtulungan sa severed blood bald eagle ay nagbigay sa kanila ng kaunting bilis. Crick! Bumukas ang North Door at ang severed blood bald eagle, Asher Robe the Whist at isa pang kalahating hakbang na True Spirit Realm ay pumasok sa ikatlong palapag. Francis! Nakalok ang tatlo sa figure sa gitna. Isang Asher hair na kabataan na nakasuot ng asul at puting Heaven Luo Mystic Armor ang nakaupo sa ibabaw ng three-flower treasured lotus. Bukod sa kanya ay isa ring maikling elder na nakaupo sa likod ni Francis. Nakatingin sa walang laman na kristal na kabaong at ang malungkot na bangkay, ang mga ekspresyon ng severed blood bald eagle at ng kumpanya ay nagbago ng husto. The three-flower treasured lotus, Mystic Flower treasured Bible. Kinuha ng brat na ito ang lahat. Ang severed blood bald eagle at ang Asher Robe the Whist ay nagpahayag ng kasakiman at pagkabigla bago ito nauwi sa pananibik at kagalakan. Mabilis. Patayin siya at kunin ang mga bagay. Ang tatlo ay sumugod kay Francis. Alam nila ang lakas ni Francis. Siya ay mas malakas kaysa sa normal na kalahating hakbang na True Spirit Realm expert at ngayong mayroon na silang True Spirit Realm at dalawang half-step na True Spirit Realm bilang suporta, madali siyang mapatay ng tatlo. So. Ang severed blood bald eagle ay tumalon patungo kay Francis at nagpakawala ng isang kritikal na pag-atake. Dahil sa aura ng True Spirit Realm sa sandaling iyon, hindi makahinga si Emerson Master. Umupo si Francis sa three-flower treasured lotus na may mapanuksong ekspresyon. Weng! Ang three-flower treasured lotus ay nagpalawak ng asul, lila, at pulang talulot nito at bumuo ng tatlong kulay na liwanag na nagpoprotekta kay Francis at Emerson Master. Boom! Ang magulong pag-atake ay dumapo sa three-flower treasured lotus. Gayunpaman, ang huli ay kasing tatag ng Mount Tai. Umupo si Francis sa lotus at hindi gumagalaw gaya ng lahat. Bahagyang gumalaw ang Heaven Luo Mystic Armor na suot niya. Paano ito naging posible? Halos lumuwa ang mga mata ng severed blood bald eagle at ng kumpanya. Ang mga pag-atake ng tatlong pinagsama ay makakasakit, kung hindi papatay ng isang True Spirit Realm expert ngunit ang kabataang nakaupo sa three-flower treasured lotus ay ganap na hindi nasaktan. Ang three-flower treasured lotus ay talagang karapat-dapat na maging isang mahalagang bagay mula sa Wicked Path. Noon, ang Watermoon Pirate ay umasa dito upang makatakas mula sa mga pagtugis ng mga eksperto sa True Lord rank. Napabuntong hininga si Emerson Master sa tuwa. Kailangan niyang aminin, minamaliit niya ang three-flower treasured lotus. Ang katotohanan na kailangan itong ilagay sa ikatlong palapag ay nagpapakita ng kahalagahan nito. Paano niya napino ang three-flower treasured lotus? Ang Asher Robe the Whist ay umungal sa hindi makapaniwala. Ang tatlo pagkatapos ay nagpakawala ng isang unos ng galit na pag-atake ngunit hindi nagawang masira ang depensa nito. Kung sila ay nasa labas, ang three-flower treasured lotus ay lumipad na ngayon. Ano ba? Nakaramdam ako bigla ng pagod. Gusto ko na talagang matulog. Ang kalahating hakbang na True Spirit Realm na mga talukap ng mata ng mga pirata ay naging mabigat habang ang kanyang katawan ay umindayog.
Kahit na ang Azure Robe the Wisp ay nakaramdam ng labis na pagod. Sa mas maraming pag-atake, mas nararamdaman ang pagod. Ito ang sumusuportang pabango mula sa Three Flower Treasured Lotus. Nag-iba ang ekspresyon ng tatlo nang mabilis silang umatras. Ang Three Flower Treasured Lotus ay isang banal na bagay mula sa Wicked Path na maaaring maglabas ng tatlong pabango bukod sa paglipad at pagtatanggol. Ang pabango na ito ay isang bagay na kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi lubusang makalaban. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.